Magandang gabi po mga kababayan ko. Magsisimula na po ang magandang tanglaw na makikita natin sa 2028. Nag-anunsyo na po si Sara Duterte na tatakbo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang ibang makakaya magpapakulong kay Bongbong na mga kawatan. Kasama niya. Isama mo na mga kawatan na mga congressmen, ubusin yan. Mga kabatan na mga kontraktor, hindi malang marunong mangontrata ng maayos. Kaanunsyo lang ni Sara. Ano ang unang resulta? Sa lahat ng reaksyon na kita ko, lahat na mga kalaban ay bulabog, takot. Nawasak ang pangarap ni Jambic Rimulya. Nawasak din ang pangarap, bulabog, si Risa Hontiveros. At sinabi pa naman ng leader ng Makadilao na si Representative Igay Irisi, malakas, mahirap talunin. Kaya sabi niya, ang mga kasamahan ni Igay sa kanyang dilawan na grupo at mga civil society, isasakripisyo na katotohanan, magsisinungaling sila para lamang matalo si Inday Sara. Para lamang may impeach si Inday Sara. Yan po ang agenda number 1 nila. Pagkatapos, ang isa rin napakaganda na reaction ng bayan na inantay ay sabi ni Robin Padilla na senador, hindi na raw siya tatakbong senador sunod, pero ipaglalaban niya na ang tatakbo sa 2028 sa hanay nila ay Sara for President, Amy for Vice President. Sabi niya, subukan naman natin ang girl power. Yan ang sabi niya. Tapos, sabi naman ni Amy, nako, patay silang lahat. Panahon na para bumawi ang mga biktima ng baha. Biktima ng mga nakawan. Yan ang sinabi ni Amy. Ibig sabihin, nagkataon na kasi na kapatid niya si BBM, pero tahasan niyang sinabi. So, sa lahat, bago ang lahat, ipakita ko muna, iparinig ko muna sa inyo yung anunsyo ni Sara kanina. Nagulat sila lahat. Alam mo, pati yung mga sasampa ng kaso ng mga impeachment ng mga congressman, natutuwag. Siyempre, pag sinong bumoto kontra kay Sara, patay sa eleksyon. Nasubukan nyo na ng 2025. Masusubukan nyo ulit ngayon. Ito. Pakinggan muna natin si Sara Duterte. Wala tayong magagawa. Ako gusto kong tumakbong presidente pero wala tayong magagawa. Malakas na malakas ang dating nito. Ito. Sana ba yun? Okay, ito na. Herye, Sara Duterte. Magandang umaga. Statement nila. Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country,
to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg
for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yan. So, tingnan naman natin ngayon, matinding dating. Talagang nagulantang ang lahat sa anunsyo na yun. Unahin natin muna yung reaction ni Amy Marcos. Kasi siyempre, kapatid ni BBM ito. At alam niya man niya, tinira niya si BBM, kapatid niya. Alam niya, tinira ng lahat ng posisyon si BBM. O, tingnan natin ngayon ang reaction ni Amy Marcos na siyang tinutulak ni Ruben Padilla na magiging vice ni Sara Duterte. Ayan, pakinggan natin si Madam Amy. Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang. Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2020? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open ma'am. Open to VP. Hindi siya nag-announce. Kaya muna siya. Kayo talaga. Pero ma'am, yung kanyang announcement na yun, anong tingin niyo magiging epekto nito? Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao. Ayan, ang ganda. Nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao. Ang ganda na sinabi ni Ivy. Dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge talagang ang tao galit na galit na. O yan nanggaling mismo kay Amy yan. Kapatid ni BBM yan. Pero binabanatan si BBM. Hirap. Kaya maganda na kahit papano meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. Sir, officially considering running for VP ni... Come, let's go. Pero kung pipiliin po kayo ni VP Sara ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara. Thank you. Maraming Pero salamat. sinusunod daw nila Senator Robin. Sara ay girl power daw ma'am. Pasaway si Robin. Okay ma'am, thank you po. Okay, so yan ang reaction ni Amy. Titingnan naman natin po ang reaction naman ng Liberal Party leader na si Igay Reze. Okay, malamang nito Duterte Marcos na naman, baliktad, hindi Marcos Duterte, Duterte Marcos. The opposition, yung Pagtakbo ni VP Sara. well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siyang nangunguna sa survey. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. At sa tingin ko, yung pinakamalakas niyang mga kalaban is si dating Vice President Lenny Robredo. Kaya lang, dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. And I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Sigurado ba na makakatakbo siya? Pagka na-impeach si Vice President Sara, lalong magkakaroon ng public anger, baka kahit sinong Duterte ang ilaban ay manalo. Pero sir, sigurado ba si VP Sara makakatakbo may impeachment proceedings ba? Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Sir, may sinasabi kayo na sigurado na siya. Pwede bang malaman? Kung may ninsaw, So yan ang sinabi ni Yan ang sinabi ni Igay Reze
leader po yan ng tinatawag na opposition na Liberal Party. Tapos, sino pa yung isang titingnan natin ito? Yung nangyari kay John Vic Remulla. Nanuwag. Lumabas ang namuti ang itlog ni Kwan, ni John Vic Remulla. Sabi niya, hindi na siya takbo, maliban na kung patakbo siya ni BBM. Ayan, pakinggan nyo. Lumabas ang itlog niya na puti. I will not run if he doesn't endorse me. Ooh, that's new. Oh, that's new. Say, Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remullas to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 4 86 decades. No, 79 pa kami magkasama. Mhm, mhm. So more than. Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Ooh, that's new. With its negative ratings, how Yes. can that endorsement mean anything? It's I the serve ano, at the it's a family thing. the It's the confidence network, thing. it's the machinery. No, you're so cynical. Yes. Can't you be positive, diba? Say, Secretary, you have Yabang, no? 36 years of Yabang. loyalty, the Remullas to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. Ayan, ay si Yabang. Nakita rin yung si Yabang. Ay, nako. Ito naman, ang reaction naman ni Bongo na dahil sa kagustuhan na ma-impeach si Sara, ay pinaparisto si Bongo si Bato. O ito naman, para daw hindi makabuto. Pabor kay Sara. Pakinggan natin si Bongo. Ito. Bilang Ang harapin, Wala. sagutin muna niya ang mga So, tingnan muna natin si Bongo. Hindi ito. Ano asam na kay Bay Bongo? Nabura ko yung kay Bongo. Ito. Dito muna tayo kay Cayetano muna tayo. Si Alan Peter Cayetano, APC. The minority is drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na respetuhin ng Philippine courts. Kahit tingnan nyo na lahat ng technicalities, tingnan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Bakit? Kahit sino po na Coast Guard, na BGMP, na naka-uniforme, AFP, PNP, na na-involved, whether yan ay sa Marawi, yan ay sa communist insurgency sa Mindanao, bigla na lang dadamputin. Diba? Tapos ngayon, sinasama si Secretary Aguirre. So, civilian. So, sabihin mo na may allegation na conspiracy. So, at any time then, a cabinet member, aakyat na yan. That's one step closer to the president. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? So I do understand that there are emotions here. There's human rights issues. Pero nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? So can you imagine sa inyo sa media, kung kinover nyo halimbawa yung war on drugs, tapos sinabing, hindi lang nag-cover yan, embedded yan, kakampi ni Duterte yan. Pwede ka na lang kunin, tapos daling ka na lang sa ibang bansa. Hindi ka man lang makakatakbo sa local courts, di ba? Sir, ano masabi niyo tatakbo si VP Sara for president? We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay
mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. So, yan ang sinasabi naman ni Alan Peter Cayetano. Hinahanap ko na kay Bongo, hindi ko na mahagilap eh. For the minorities. Ano po plano? Habang hinahanap ko habang hinahanap ko ay ito, nakita ko na. Ito yung sagot. Ito naman ang reaction naman ni Bongo. Ay si Bongo hindi pa siya nahuli ngayon Klaro lang, hindi pa siya nahuli ngayon. Pero matapang siya, hindi kagaya ka Bato. Pakinggan natin si Bongo. Hanggang sa interview sa kanya kanina. Buo naman po ang aking suporta sa kanyang desisyon. Sabi ko nga, ang isa naman po ang ating layunin dito na makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. Sinabi niya kanina na tapang at malasakit na gobyerno, dapat noon pa yun Dapat hindi naputol po yun Yung tapang at malasakit na gobyerno noong panahon ni Pangulong Duterte, dapat tinatuloy po yung tuloy-tuloy dapat po. Will the Senate be fair for the impeachment trial in case umakyat yung impeachment case niya? Will the Senate be fair? Especially may ilang mga senador posibleng makalaban si VP Sara sa 2020 election. Dapat po fair. Ihiwalay po natin ang politika sa impeachment. Trabaho po namin yan, mandato po namin yan bilang isang senador. Na titingnan po yung ebidensya, kung meron man. Ayun po, ihiwalay po natin yung impeachment sa politika rin. So open kayo mag-VP, mag-graduate? Ma'am, huwag po na natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho. So, yan ang sinabi niya, buo ang suporta niya. Buo ang suporta niya kay Sara. Ang kita dito. Pero huwag niya muna kung pag-usapan kung siya ang Vice President. Kasi number 1 sa senatorial election noong nakaraan, si Sara. So, maaring yon. Tingnan naman natin siguro kung anong sabi nung iba. Sa kampo ng mga kalaban. Ito sa kampo ng heckler. Tingnan natin siya Tingnan natin kung anong kasagot ni Kwan. Wala yan. So, hinahanap ko yung yung reaction i-picture ko ito si Attorney Niel Abayon. Ipakita natin kasi magaling na commentator din ito. Si Attorney Niel Abayon. Nanay niya ata yung congressman dati Ayan. Anong masabi ni Attorney Niel Abayon sa kay Sara Duterte? Na literal kakauwi ko lang po from a 1-week break. Kaya medyo
Kakauwi ko lang na papag-usapan natin Ayan. this statement. So for tonight's video po, more on nasa quote-unquote political analyst po tayo. Diretso Daniel. Magandang araw sa inyo. Mine. Siya na gusto Unlike others, yung I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan pa lang, Tara. Okay, so una ko pong masasabi dito, this is a 5-minute more or less video kung saan nagsalita po si VP Sara ng tuloy-tuloy. Based on my observation dito, ang dating sa akin parang wala pong any cuts or any retakes. Unless na lang meron silang napakagaling na editor na nakat yun na nagmukhang one take lahat. And the reason why I am emphasizing that na one take lang lahat kasi ibig sabihin no na sincere yung ganong statement, diba? Hindi yung scripted at hindi yung basically parang gusto lang masabi kung ano yung gusto iparinig sa tao. Although possible naman na meron siyang teleprompter dito na binabasa, but nevertheless, pag galing kasi talaga sa puso yung sinasabi mo, mas madali yun sabihin sa tao. Kasi yun nga po, genuine at sincere yung gusto mong message na ipaabot. Okay, so yan lang po yung point ko kasi kahit na po anong teleprompter nyo, kahit anong script, kung hindi talaga yung pasok sa ideologies mo, sa personality mo, or sa sincerity mo, mahirapan ka pa rin. Baka mautal-utal ka pa rin pag-deliver ng message mo. Okay, so yan yung first observation ko with regard this statement. Okay, and then ngayon punta naman po tayo dun sa Bible verse. So yung... Huwag na yung Bible. Dito muna tayo kay Risa Ontiveros. Ano bang reaksyon? Kasi bulabog, pati si Risa Ontiveros may balak tumakbo na pagka-presidente, na bulabog din. Actually, inamin pa nga nila na hindi nila kaya si Sara. Yan ang katotohanan. Kaya let us get real, ha? Greg Babaran. Wala na yung pangarap mo na makakaliwa. Ayan. Sa ngayon, 2026, nakatuto ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Oh, well, ating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, nasabi na upang mag-aaral May ko free na will at na, may free magkamigyan will. sa akin, pagsapa ko sa karosa. Wala na yan. Pumasok lang yan. So anyway, ano pa ang iba dito? So may free will naman doon si Sara, sabi ni Risa. So in other words, wala sila magagawa. Ito naman si Paulo Cavatan Ortega, nanaba na lang ito sa pangangawat doon sa La Union. O, tingnan mo ano naman ang sabi niya? Pakita ko lang sa inyo yung news, pero hindi yung kanyang interview mismo. Si Paulo Cavatan Ortega. Ayan. Taga La Union. Sip-sip pa ito. Sabi niya, political lang daw. Political repositioning lang. Okay? Ayan tapusin na lang natin dyan. Mamaya, mag-comment ako mamaya kung ano mangyayari sa mga kanilang ginagawa. So, ito naman. Ibalita ko lang si Hontiveros kung anong sinabi niya tungkol kay Sara. Ito. Coming from the opposition and the possible opponent. So, yan. Balita po ito ng News 5. Hontiveros calls VP Duterte strongest 2028 presidential contender. So, in other words, ay inamin niya na. Pakinggan natin.
Aminado Senator Risa Ontiveros na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato sa 2028 presidential elections. Sa panayam ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang The Long Take ng One News, sinabi ng senadora na isa si VP Sara sa mga tinuturing nilang mahigpit na kalaban ng Liberal Party. Kaya dapat daw makapili ang kanilang partido ng pambato na kayang talunin ang bise. Nauna nang sinabi ng Ontiveros na handa siyang tumakbo sakaling siyang piliin ng kanilang partido. Sa usapin naman ng pagbuo ng United Opposition, sabi ng Ontiveros, kailangan may common values ang mga papasok sa alyansa. Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. Kailangan, realistically, take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Okay, ayan na. Si Igay Erisi naman ang sasabi. Sabi niya kung i-impeach nila si Sara, ang papalit na takbo ay si Pulong Duterte. Ang sabi niya, kung i-impeach nila si Sara, kahit sinong Duterte tatakbo, ala na, tapos na ang kwento. Mananalo. Which is, I'm inclined to believe kasi iyon ang trend ngayon eh. Wala akong magagawa. Yan survey ngayon eh. Ito lamang ang masakit man sabihin, maaring may tinatawag na tribalism. Pero ito, ladies and gentlemen, without offense meant to the Luzonians, mga taga-Luzon na tao, Tagalog, Ilocano, Cebuano, Kapampangan, Pangasinense, Igorot, tapos mga Ibanag, mga Bicolano, without offense meant to you kasi alam ko kahit 40%, 30 to hanggang 40% mga DDS din kayo. Pero ito po ang katotohanan. Nag-isa po kasi ngayon, sabihin mo na 70% lang. 90% sa Mindanao na boto ay Sara Duterte at kung sino-sino po ang i-endorso niya ay mananalo. Sa congressman, sa senador. Pagdating naman po sa Visayas, sabihin mo 60% na lang siya. 60% na lang sa Visayas. Yan ang langalahi ng Waray, Ilonggo, Cebuano, Buholano, mga taga Siquijor, mga taga Camiguin, hanggang sa Mindanao, dala dyan. Pag sinabi mong Mindanao, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, kahit sa Zamboanga City, na Chabacano speaking, kahit sa Basilan, mas lalo sa Barm area. Last election po, 2025, 0 po ang alyansa. Lahat na binoto, majority ng mga Muslims ay mga inendorso ng PDP laban na iniendorso ni Sara Duterte. Titignan mo bakit naging mataas ang boto ni Bam Aquino tsaka si Kiko. Pag tinignan mo yung result ng elections, dito lamang sila sa Luzon Corridor nanalo. Bagsak sila, wala sila sa top 12 nung boto sa Mindanao at saka Visayas ang pag-usapan. So that explains the reason kung bakit ang mga salita ngayon ni Bam Aquino ay kumakampi sa mga Sabi niya, hindi dapat si Duterte ay dito sa Pilipinas nililitis, hindi sa diheg. Nagalit naman tong Trillanes na na sinungaling sa Mr. Tahi Trillanes. Si Risa naman, alam ko, naintindihan ko, gusto niya rin kukunin ang buto ng Visayas at Mindanao. Kahit paano may makukuha siya. Kaya nagsalita siya na susuportahan niya sila ni Bato, sila ni Bongo, laban sa plano pag-aresto sa ICC arrest. So, diyan mo makikita. So, ngayon, let's talk about another ito pang amin, ito balita naman ito ng isa pang stasyon. Mamaya pag-usapan natin ang resulta ng impeachment. So, ito. Magiging muna tayo, political analyst.
paparating na 2028 elections. Common values naman ang hanap ni Ontiveros o Senator Risa Ontiveros sa alyansa kung sakaling magkakaroon ng united opposition. Yan ang kinumpirma ni Senator Risa Ontiveros sa programang Storycon ng One News kahapon. Sa panayam naman, ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang The Long Take ng One News, inamin ng senadora na malakas na kandidato sa pagkapangulo, lalo na kung gagawin ng eleksyon ngayon si Vice President Sara Duterte. Kaya kung sino raw ang pipiliin ng oposisyon, dapat ay mapantayan at kalaunan ay malagpasan si VP Sara. Magiging mahigpit na kalaban si VP Sara ng Liberal Party. Hindi naman sikreto yan. Yes. Hindi, tsaka makikita rin natin na meron din namang subtle actions yung ibang mga partido. Kasi di ba, for example, hindi tayo magpapangalan, pero dun sa administrasyon, makikita natin kung sino yung mga bibo. Di ba? Yung mga nagpaparamdam na parang nakikita mo ng, uy, meron ng testing the waters. Parang ganyan. Yes. Ano yan, makikita nyo sa mga makikita nyo sa mga fina-file na bill. Isa pa yan. Kitang-kita dyan, parang parang hindi nagnanakaw ng pondo, Okay, tapos ano pa ba? Meron din yung mga wala pa sa gobyerno pero may ambisyon maging senador, talagang may mga impossible pronouncements sila na alam na natin hindi mangyayari yung kahit ano mangyari. Itong mga walang kwentang political analyst, kwento lang yan, kwento, walang basihan. So, ito na ngayon. Ito pa ipakita ko, may pang-apat na impeachment complaint naman sinampa laban kay Sara. Tingnan natin, basahin natin. Ipakita natin sa inyo. Ito. Sino ba yung tumatawag niya? Ito po. Inanunsyo na another impeachment rap filed versus Sara Duterte. So, basahin natin. Sino ba grupo ng sampa? Ang nag-endorse dito ay si Paulo Duterte at saka sino? Si Benvenido Abante. Puro mga quadco, mga tarantado. So, another impeachment complaint has been filed against Vice President Sara Duterte. Tapos, lawyer Nathaniel Cabrera went to the office of House Secretary General Cheloy Garapil on Wednesday evening to file complaint. Okay? Ano pang na? Sources privy to the filing told the media that the complaints were endorsed by Deputy Speaker Paulo Ortega and Manila Representative Benvenido Abante. Cabrera segregated the grounds for impeachment against itong grounds siya. Under culpable violation of the Constitution, the following actions are alleged. Ito yung allegation nila. Subversion of constitutional order and the system of lawful succession. Ay, Duterte, walang threats yun. Mga kabuakan, mga abogado pa kayo na palpal, pulpol. Sunod, the circumvention of constitutional accountability for public funds through misuse. Paano mo sabihin na grounds for impeachment yan? Failure to truthfully and fully declare the statement of basis. O paano mo sabihin? anong failure? Betrayal of public trust daw. At yung una ay culpable violation of the Constitution daw. Tapos betrayal of public trust, abuse of power, cronyism, patronage. Parang hindi crony ang mga congressmen Parang hindi crony, parang walang crony si Bongbong Marcos Okay, public conduct and trace inconsistent with dignity. Ay, wala to. Graft and corruption causing undue injury to the government or giving unwarranted benefits through irregular, paulit-ulit ba ito? Confidential funds, inducing or causing another public official to violate rules. Confidential funds. Bribery daw, yung binigay ng envelope niya, pinabigay ni Lisa Aranita Marcos. Tapos, other high crimes, acts amounting to grave misconduct. Ay, wala. Sobrang hina to. Kumbaga, inulit, ang inibang salita lang ginamit, inulit. So, let us now talk properly kung paano ito. Okay. Ito po ang mangyari. Ano mangyari? 4 na impeachment na po ang nasampa.
So, ang pag-usapan natin, analyze natin base sa katotohanan. Political analysis po ito hindi po ito legal analysis. Political analysis ko lang sa mga ugali ng congressman. Alam mo po, para maisampa sa Senado ang reklamong impeachment, kailangan po na bumuto ang 1/3. Ano ba sa Tagalog ng 1/3? Nakasapi ng House of Representatives. Pag sinabi mo po ba 1/3, yan po ay tinatawag na hatiin mo sa tatlo ang mga congressmen. Punta lang kayo dito, nagla-live ako. Hatiin lang sa tatlo ang congressmen at tingnan natin kung ilan ang bawat isa sa tatlo. There are 317 congressmen kung hindi ako magkamali. Hello, nagla-live ako. Pasok na lang kayo. So, 317 divide by 3. Ilan yan? 300 para mabilis ang computation natin. Learned it from me as a mathematician. 300 divided by 3. Madali ang division, di ba? So, 100. Tapos, sa 17, paano ma-divide? 15 ang perfect number. So, 15 divided by 3, 5. So, 105. So, ngayon may natirang dalawa. Okay, kahit itabi mo tatlo yun, divide by 3, 1. So, 106 congressmen ang kailangan bumuto na i-impeach si Sara Duterte. Ladies and gentlemen, tingnan mo, ang apat na reklamo, apat din ang nireklamo sa kanya ng 2024 at saka 25. Ang tatlo sinampa noong December 2, 4, and 19, 2024. Ang pang-apat sinampa ng February 5. Malayo ang 5. Ito naman, sinampa noong February 2, yung isa, at dalawa. Isa at saka dalawa. Tapos nagsampa naman nung isang araw, yung isa pa na tatlo na, nagsampa naman ngayon, kahit grupo naman ni Attorney Ligutan, na pasensya ka na Attorney Ligutan, tawag ko siya bubong abogado eh. Pagkatapos itong grupo ngayon na inendorso ni Congressman Paulo Ortega Kawatan. Taba, anong problema ko na Kawatan ka, Paulo? Sa taba-taba mo, laki-laki mong tao eh. Siyempre, saan man galing ang pagkataba mo? Sa pera, kasi marami kang mabiling pagkain. Tingnan mo, ang dami dyan naghihirap, naghikaho sa La Union, sa distrito mo. Kinakapitalize mo ang pangalan ng iyong pamilya Ortega. Mula pa noon hanggang ngayon, wala na may ibang magaling na taga La Union. Kayo na lang ba? Yung kabilang distrito, yung Garcia. Pero ito, ikaw pa mag-endorse, mag-impeachment. Ano po ang moral authority mo? Malinis ka ba? Kaya tinatawag natin, he who comes to court must come with clean hands. Pupunta kayo sa impeachment court, may malinis bang kamay nyo? Ito pang isang tarantado na pumunta doon sa bahay ko. Nagampan niya. Tapos, sabi ko, nandito ako sa Mindanao eh. O ngayon, si Abante, hindi ka man nanalo. Marumi ang iyong kamay dahil inagaw mo ang upuang pagka-congressman mula kay Joey Oy. Hindi ka nanalo. Second place ka na lang. At there is no such thing as second place kung panapanalo. Kaya nakakahiya. Itong mga pumirma na dalawa ay mga pumirma na marumi ang kamay. So you are now destroying the principle that says, he who comes to court must come with clean hands. Tapos, ang sinampa nyo reklamo, paulit-ulit. Hindi ba iba nyo lang ang salita na gamit? Parehos din sa naunang nireklamo ni Trillanes, ni De Lima, at saka ng grupo na kay Ligutan. Wala. Makabayan, nagsampa rin. Walang kwenta. So, unang magsampa at si Trillanes. Sunod, Makabayan.
Sunod, yung sa kay Attorney Ligutan. Sinisira mo lang yung University of the Philippines, College of Law sa mga interviews mga explanation mo, ay nako, nakakahiya ka talaga. Hindi ka ba nahiya sa mga estudyante mo sa UP? Mga mali-mali binabanggit mo in the rules of evidence? Ito pang dalawang ito. So ngayon, sa nakikita ko po, noong nakaraang eleksyon, marami po sa mga pumirma sa impeachment laban kay Sara ang naghirap. May mga nanalo pero sobrang hirap. Kasama niya dyan si Jewel Chua. Kunti lang, 3,000 lang ang lamang niya kay Apple Nieto. Sa sunod na eleksyon, si Apple Nieto naman nanalo niya. Tapos, matatakot sila lahat ngayon. Dahil nagdeklara na si Sara na tatakbo, yun na. Mamimili na ngayon ang mga congressman. Alam mo naman mga congressman, ang hinahabol nila ay pwesto nila na hindi sila matatalo. Alam ko naman ang mga congressmen ay pupunta yan dito. Pasok na kayo kung ano. Nandito ko nagla-live po ako nagla-live. So ngayon, kung namimili sila ng sa sinusuportahan, yun po ay katotohanan na kailangan nilang pwesto. Hindi na ito, prangka-prangka ang ikwento. Yung kaibigan kong congressman sa amin sa South Cotabato, si Congressman Peter Miguel, ay natalo dahil sa issue na pumirma siya ng impeachment laban kay Sara. So, yan ang nagpatalo sa kanya. Ang tumalo sa kanya, yung dating congressman na kinasuhan ko ng plunder, si Dinan Hernandez. So, anyway, kung hindi ka tatakbo, sunod, magdeklara na ako, baka tatakbo na ako congressman dyan sa amin. Kakalabanin ko si Dinan Hernandez. So anyway, tapos ang gusto kong mayor ko si Bing Pabi Arakel. Bing, hello Bing, Mambing. So anyway, ang pag-usapan natin dito dahil namimili sila, wala na pong bubutong congressman. Doon pa lang sa level ng House of Representatives, wala nang bubuto kasi unang-una, ang proseso, mag-hearing mo na sila. Buto-buto sila. Sabihin natin, dayain nila. So ngayon, pagkatapos ng ganun mangyari, isusubiti pa sa plenaryo. Sa tingin mo ba may congressman ba bubuto dyan? Unang-una, kinatakutan nila, alam nila, sa isip nila na mananalo si Sara. Dahil sa ganun, sa kaisipan nila, ayaw man nila si Sara, mag-isip sila. Kaya kung sino man nabubuto, sigurado ako marami kasing kalansay ang mga congressmen. Sa dami nila ng kalansay, manatatakot sila kay Sara Duterte. Ganun po ang mangyayari. At dahil sa takot nila sa kalansay nila, ayaw nila na makakasuhan sila kung si Sara na ang presidente. At para hindi sila kakasuhan kung presidente si Sara, sila'y magsisip-sip. Ang pagsisip-sip nila para hindi naman sila makakasakit sa grupo din nila sa politika, ay hindi na lang sila iingay. Hindi na lang sila susuporta. Abstain. At saka, alam ko si Madam Leni ay hindi tatakbo pagka-presidente. Tatakbo yan pagka-mayor pa rin. Kasi sasabihin niya, my time has not yet come. Pero naniwala ako noong nakarang eleksyon si Leni panalo laban kay Bongbong Marcos. Although binoto ko si Isko Moreno. Pero number 2 ko na choice si Leni. Kaya, noong nakarang eleksyon, 2016, presidente ko si Duterte. Ang vice ko si Leni. Yan ang mga choice ko noong araw. Ito ngayon, binabanggit ko lang political analysis. Politics is the number 1 issue sa mga congressmen. Ang impeachment po ay magsimula sa mga congressmen. Kung magsimula sa congressmen, isa-isa natin sila. Mismo si Lawrence Defensor na taga Iloilo, siya na mismo nagsalita. There will be a big weight, political consideration ng bawat congressman. Ang political survival ng bawat congressman ang nasa kanila, ang iniisip nila.
So, yan po ang pag-usapan nila. Hindi po siya malakas sa Mindanao, Ronel, kasi taga Southern Mindanao po ako. Don't tell me that. You review the result of the COMELEC sa sa website para malaman mo. So anyway, punin mo pa. Ayan. Huwag ka na magtanong, naglalib ako. Basta ganito ang akin namin. Tinatanong ko siya, kapasensya na. Ang mangyari po nito, sinisiguro ko po na matatalo sila. Ang impeachment wala na. Tapos si Bongbong makukulong. Si Rimulya, 2 Rimulya makukulong. Si Nick Torre makukulong. Si Jeromel Marbil makukulong. Si Eduardo Anyo makukulong. Si Gibo Teodoro makukulong. Si BBM makukulong. Yan po ang political analysis ko. Wala na pong hahanap, takot ang lahat na sa endorsement ni Bongbong Marcos. Kasi kung sino magpa-endorso kay Bongbong Marcos, ang mangyayari para lang sila sa Bisaya pa, naghikog. Kung sa Tagalog pa, nagpakamatay. Maintindihan mo, Al Arenstein Yakoda? Kwento ka lang yan. Ba't bumalik ka na dito? Puro ng pabersonal ginagawa mo sa akin. Hindi ka makapag-argumento. Basta records sa survey. Number 1, yung si Bongbong Marcos mo, -3. Paano mananalo yan? Sino? Si Risa? Wala. Lini? Wala. Sino pang iba? Si Rapi Tulfo? Lalong wala. Bistado na yung mga Tulfo brothers. Si Erwin Tulfo? Wala. Number 1, sip-sip pa nga yan. Si Tambaloslos, makukulong. Tama po kayo. Ganon po ang katotohanan ng buhay dito. So, ano pang gagawin natin ngayon? Kaya dahil natutuwa ako sa nangyayari, mamaya magbablog po ako patungkol naman sa ICC, warrant of arrest. Pero sa ngayon, iwanan ko muna kayo. Bago ako umalis, kakanta muna ako. Dedicated to all my subscribers. I have the ring that fits your finger. I want you always to remember. I want you to be a part of my dreams. I was so lonely here without you. I was so cold, just like a statue, alone. Being with you has made me complete. I can feel a loving touch beside me. I can hear you whispering you want me close to me. Every day and every night, that you love, you can feel so right. Tama na. Okay, ganyan lang. Maraming salamat po. At kung mayroon kayong sobra, pakibigyan mo naman ako ng sobra sa aking GCash. Kasi magsasampa po ako ng petition laban sa na binasurang impeachment. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Paki-like para marami kayo like kayo lagi para pag tuwing meron akong vlog, mano-notify kayo. Pagkatapos at
Tapos pakishare nyo naman. At kung may sobra kayo, bigyan nyo ko sa GCash ko. Ha? Tapos kung pwede, bigyan nyo ko sa super sticker at i-like nyo rin ang Facebook ko. Follow kayo doon. Pati ang aking yatag nito na X sa Twitter. Tapos, ano pa? At kung pwede sana mag-member kayo sa channel ko. Kubura lang naman, 75 pesos ang channel membership ko. Buwan-buwan, 75 pesos. So, yan na, at magbabasa na lang muna ako, no? Si ang dami kasi nanood eh. Si Amik TV, sino pa? Si Greg Babaran, lagi ito, pero kontrapartida, pero okay lang, maganda naman mag-comment si Greg Babaran. Yung iba talaga tinatawag akong kalbo na nga ako, tawagan pa akong kalbo. Si Boknoy TV, Julian's World, tapos Renan 12, tapos Greg Babaran, Jenaline Isaac, iyak na mga nagsasabi na Sara Lustay. Tapos tapos natawag na kita Greg, Carolina Arda. Tapos si Helen Baguio. Tapos si Yasmin Martin. So Julian's World. Sino pa? Si Norman Pakatang. Tapos si Herman Talya. Marlon Ocampo Empainado. Oh, anak ng kumpare ko na si Mar Empainado. Kumusta ka? Tapos kay Kumaro. Tapos Dencio Berador. Panik na mga kalaban mo, BP. Si Pampayra Lucas. Kontra kontra Duterte. Okay lang yan. Greg Babaran, kontra Duterte rin yan. Edwin 40. Go Maminday. Tapos sino pa? Si Arya JR Bautista Yabot, kontra Duterte din ito. Tapos Jenaline Isaac, nakatadhana na sa iyo ang pagka-presidente. Si Mampayra, walang daw ginagawa, tatakbo na ulit. Ay, opinion mo lang po yan. Gagalang natin opinion nyo. Siyempre, vice presidente ka, anong gagawin mo? Ang tawag ni ERAP dyan, spare tire ka lang, reserva. Nakakatakot maging probinsya ng China. Kwan mo lang yan. Opinion mo lang yan. Hindi naman maging totoo yan. Sabi ni Putin, tumakbo kang senador, Toto. Ay, pag-isipan natin kasi wala tayong pera eh. So, Ate Highs Mix Vlog, good eve. Ang gusto kong pwesto sa totoo lang, ombudsman. Para kulong ko sila lahat. Ako si Sara Lustay, sabi ng Greg Babaran. Robert Bingson, ay bagrabi, mga kadakayo amin, mga kabsat ko. Maya Pabingi, mga kabalin. Santos Silabi, sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, mga kaibigan. Si Jaime Aquino, si Ma'am Marmy Bautista, dyan sa San Fabian. Cayetano Villaroman. Hindi pang presidente, pang barangay lang. Sobra naman kayo. Ronel, wala naman nakagulat. Sir Toto, okay, may gulat yan. Dennis Ramirez, go for Philippines. Bauten, tumakbo kang senador. Tatakbo ako senador. Ricardo Florito, magandang gabi, Doc. Walang sidlan sa tuwa. Go sa desisyon ni ABP Inday. Okay. Ate Highs Mix, true po, nawala na po stress ko. Asiana, kasi maraming mga DDS na-stress kung bakit tatakbo mo talaga o hindi. Ito, klaro na tatakbo na po. So, grabe ang banat ni Claring. Oy, good luck daw. Wala nang masabi. Wala nang masabi si Claire Castro. Good luck na lang. Sabi naman, iyon naman sabi ni BBM. Nako. Tapos si Cacto, God bless you po, Doc Toto. Julian's World, si Claire, kasi alam na lang niya, wala nang maniniwala sa kanya. Si Ronel, kung si Lini siguro, deklarang,
Hindi kasi tatakbo sa wala na laos na si Lenny po. Las Vegas, si Mike Defensor po, yung katabi niyang naka-red polo. Pasensya na ha sa mga makalini. Ang tingin ko kay Lenny, napakalinis na tao. Wala siyang ninakaw. Napakalinis. Pero ang problema ko, walang ninakaw pero wala ring nagawa na masustansyang bagay. Pasensya na kayo, yan pong impression ko kay Ma'am Lenny. Pero incompetent siya para maging presidente, mga hard decisions. At Poten, Toto, sumama ka sa lineup ni Isko. Tumakbo kang senador sa 20 million bibigay ko. Saan ka magbigay 20 million? Dencio Berador, Doc Idol, kung matanggal si BP Sara dyan sa Kong, Pulong at Basti na ang maisog. Di, pag natanggal si Sara, ako ang tatakbong presidente. Julian's World, Darwin Pediasis, Katoto, pa-shoutout naman po. Kakain ko lang. Papasok niya lang. Sige, sino pa? Jam sa Worthy, Dencio Berador, nako si Jabunjik, Bunjubi, si John Vic, wala yan. Paano tatakbo si John Vic? Ati Heis Vlog, Coach DDS from Pampanga. Kabalin, Maya Pabingi. Sino pa? Si Rose Lady B Channel, Rose Manibag. Tapos sino pa? Si Ronel, si Dragon Tiger. Ano naman ng DLG na wala siya pa chance. Okay. Tapos si Bipales Puliones. Sabi ni John Vic, tatakbo siya kung endorse ni Marcos. Anong ibig sabihin yan? Hindi po siya naghahabol na mananalo. Alam mong hinahabol ni John Vic? Pera. Campaign funds. Pagtapos makuha ng campaign funds, ang kalahati gastos ng kampanya, kalahati ibulsa niya. Ganon po. I am trustworthy. Nag-iisip pa ba kayo anong bukas? Ay, nag-iisip ako, pinakamagandang solusyon si Sara kasi siya lang ang makakaya magpapakulong. Siya lang makapakulong kay BBM. Anet Ventura, Robin, hindi na ba nadadala si Sara? Hindi, ayaw ni Robin tatakbo eh. So, mag-supporter na siya, presidente na lang siya ng PDP laban. Midnight Sun, Mac, tama po Senator, korte mo na dito sa Pilipinas. Okay, Ati Heis Max, sila Tuta Suto, di man ay pagtanggol, kapwa nila senador. Buti pa sila Bam Aquino eh. Pagtatanggol niya eh, pati si Risa eh. Kaya tuwang-tuwa ako sa dalawang yan eh, kahit pakitang tao lang eh. Hapotin, Toto, bank account po, Gcash, send ako 5K. Ito po, salamat po. Ito po ang aking nasabi ko na, bank account ko, BDO. Bank account. 04580. Ay, si Mr. Ramos. Kumusta? Okay. So, nais ko lang din banggitin, nakilala ko kanina. Ay ipakita ko. Nakilala ko kanina sa simbahan. Nakikinig siya ngayon. Si Sir Danny Valdez at saka yung misis niya na si Cornelia Valdez. Maraming salamat po sa inyo. At nakilala kita. Gusto ko naman siguro ipakita kung sino siya. Sa simbahan kasi nagpa-Ash Wednesday ako kanina eh. Pasensya na sa sunod, kumplituhin ko kanta ko. Praktisan ko muna, sobrang taas kasi yung air supply na yan. Sa lahat ng kanta ng air supply, yan ang pinakamataas, yung I Can't Let Go. Mas mababa pang ang kanta ng mga Journey. Ito plus ko lang pangako ko kasi sa kanya ilagay ko eh. Yung mga relihiyosong tao, kaibigan ko talaga. Ito. Okay, play natin.
Sige, ano pangalan niyo po, sir? Daddy Valdez. Valdez. Si ma'am, asawa niya? Ma'am, ano po pangalan niyo, ma'am? Cornelia Valdez. Sige, salamat. Yan yan po sila mga magagaling na mga tao. At maraming salamat sa lahat. Romel Bingson, Tirador, BB Las Vegas. Nakakatikim din kayo sa kulungan. Yung magkakapatid na Rimulya kapag si Sara ng presidente. Tama po. Rene Mercurio. Kaming mga OFW dito sa Saudi, 100% full support kay BP Sara. Kung di lang nga sa kamay, di namin iboto yung bangag na leader. Kung di lang sa kanya, bumuto sila kay BBM. Saan pa? Si Julian's World, Raymond Ho, Ronel, Melchi, mga mangmang lang ang naniwala sa survey. O sige. Basta isa lang masabi ko sa mga anti-Sara, mga subscribers ko rin, ay pasensya tayo, let's get real. Yan katotohanan lamang na si Sara. So, yan na lang ang gagawin niyo. Kaya magdasal na lang kayo na mababago pang kapalaran. BB Las Vegas, ang yayabang ng mga nagsasabi na China to. Ate High Speaks Flag, kami rin po. Ronel, bahala ka na Ronel. Magdasal ka na lang Ronel. Greg, magdasal ka na lang ha. Pautian, ano bang bakakaon mo? Binibigay ko na po, tsaka Gcash ko. Tapos Jose Gaviola. Si Gadon Boss, iiyak yan si Gadon. Carmela Tapena. Tapos si Jose Gaviola sa Bangsa Moro, naglabas na ng statement, suporta todo kay Sara. Wala na, magagawa. Nung na 2025 election, Bangsa Moro, lahat sa mga kay Sara na kandidato. Ate Highs Mix Vlog. Tapos si John Philip George. Joy Batista, magkano kaya TL ni Nicky D, ang tungkol kay sino pa? Si Maxi Espino, PhilHealth Queen. Oy. Ano ba bakit PhilHealth Queen tawag nyo kay Risa? Si Cacto, Hontiveros, Murag Iring. Gibito kung sa ka. Ayaw pagtawag ko, ibigwan, mga personal naman na. Kara, basta ako di magbabago, BP Sara for President, and so are my friends. Tapos, Jess Fortes, no to Sara now. We don't need her. We have a lot. Sige, we respect your opinion. Pero kukunti na lang kayo. Yan ang problema. Tapos, super sticker, maraming salamat po. Tetmac, CNG. Tapos, Melchi, mga magtrabaho ka muna, BP. Ay, may saya daw. Pasensya na kayo. Maiiyak na lang kayo. Tapos, Dina Kapante. May mga pinklawan pa lang. Marami kong pinklawan dito ng mga subscribers. Mime Authority. Ronel. Tapos, Evelyn Pedersen. Yes. Manalo ng kontra ni Inday. Okay. Sino pa? Galaxy. Good evening po. Attorney Toto. Ronel. Alangan naman si Pulong. Si Pulong tatakbo yun. Pero ako na lang iboto niya pag ayaw ni Sara. Ako tatakbong presidente. Romano Gustavo. Wala yang si Chucky Tambalustay. Di mananalo yun. Linimasin ang kaba ng bayan. Dina Kapante. Tapos sino pa? Si Evelyn Pedersen. Tapos Ronel. Sino pa? Gilbert Labrador. Gilbert, kumusta? Nakalimutan yata ni Hontiveros na si Pera din tumulong ng kampanya. Okay, sana ba ko? Baba. Nawala ako Ay. Ito, Gilbert. Romano Gustavo. Basag, tapos ano pa, si Galaxy, Dencio Virador, Elmer Tino, Atty. Pampanga, pero solid Duterte. Tapos Dina Kapante. Tapos Mr. Wonder Pearl. Tapos Tetma. Kakta Galaxy. Lia Ramada. Tapos si I Am Trustworthy. Tapos si Hilda Marquez. Amen. Praise to the Lord. Charambos Pamatia. Tapos Lia Ramada ulit. Dina Kapante ulit. Sino para? Dami Gilbert Labrador. Lieutenant. Mr. Wonderful Pearl.
Si Bam at Kiko ay baon na sa limot. Ah, tapos si JJ Kujwa, Solid Duterte from Japan. Ready na kami dito para kay Sara. Sino pa? Rodi Rabi Pastor, HMR, RM, Engineer Toto, lalo na lang nila pinalakas si Inday Sara nang tumakbo kang senador. Ganun ba? Sige, tatakbo lang senador. Antonio Junior Barillano, Solid Duterte kami mga Bisaya, watching from Germany. I am trustworthy, Rodi Rabi, Bongde, mas marami yan sila sa pinapakain niya ng galing sa nakaw. Sino ba yung sinasabi mo? Si Sara ba? Kakto, Rodi Rabi, Bergie Piquero, Helen Vergara, tapos si Albucair Sarip. Alaykum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid kong mga Moro, mga Muslim, tausog, maraydum sa mga marayaw dum sa mga tausog. Mapia magabi lakon sa mga pakat, ago pagari, bongdi. Tapos si Ronel nasa kamay din, tapos sino pa? Nitsa Miranda, dapat tumakbo ka Dr. Toto. Porkong ng lugar mo, sure win ka. Galaxy, tama po kayo. Tapos Mary Jane Bolivar, FW, solid supporter ni BP. Bongdi, Al Orenstein ako na, tae mga vlog mo, kalbong dismay. Nagagalit ka? Medyo na bakit ka makukulang? Huwag ka naman, pakiusap ko lang sa iyo, Al Orenstein Lacona. Wala namang problema kung kumontra ka sa akin. Ang problema ko lang sa iyo, bakit tinatawag mo ko tae? Tinatawag mo ko kalbo. Sa susunod, ibaban na talaga kita. Mary Jane Bolivar, Mil Junior, tapos sino pa? Daisy Brillantes. Lichan, okay, like Dan. Kahit pagsamay ng boto ng mga yan, di matalo, makapanalo. Sino pa? Raimundo Ribucas. Tapos, sino pa? Cacto. Tihais Marks. Demetrio Bukaw. Lichen. Sinaida del Rosario. Tapos, sino pa? Oy, malapit na matapos. Si Bongde. Kay Kumaro. Tihais Mix Vlog. Sino pa? Si Sagarinbo. Katoliko po ako. Shen Valera, Jurem 357. Tapos si Chalambus Pamatya, ikaw na attorney engineer, doc at singer pa. So, tapos Leo J, Shampoo Reveal. Pagkakalbo ko, tinitingnan mo. Yoching from Ilocos Norte, o Kabsat, Istong, Ronel. Tapos sino pa? Mary Jane Bolivar, Elvira Vilayo, si Heji Rimbulat. Sir, huwag niyo pong basahin ang mga nonsense. O nga. Ati Heis Vlog. Tapos Raimundo Ribucas, Daisy Brillantes, Baxput TV. Tapos Jonathan Bordomio. Tapos sino pa? Si Len Malado Lunas sa Cupid, sa Pilipinas, wala bang pag-asa? Tapos si Reldo De Leon, yung may nalang po, kakantahin ninyo. Yung may nalang, anong may nalang po, kantahin nyo. Anong may nalang? Para sa BBM admin. Kabayan, sa palagay ko, ang lady ang pinakamataas na kanta. Lady ba? Tapos nag-send ako ng video. Salamat po, nakapag-send na pala. Salamat po, nag-away na sila BBM, tinitira si Trillanes. Ati Heights Max Vlog, Ratin TV. Ay, Putin, pwede mo ba ako mabigyan ng 10,000 pang sampa ng kaso sa Supreme Court para ipabasura yung pagbasura ng impeachment laban kay BBM? Sana, kung sino makatulong para maisampa ko po this week. Jace, baka ayo, palpak pala ang analysis ni Insurrecto. Sabi niya kasi noon nakaraan mag-resign daw si Sara para takasan impeachment. Wala yan. Baliktad niya. Dennis Kausing, kapatid. Amel Mutalib, masala. Doc Atty. Janatoski, best regards from MSU Marawi. RS6 room 154. From room 22, Super New Boys Dormitory. Mga 5 Maranao ang aking roommate. For 3 years kami nagsama, kumakain sa hirap at ginhawa.
Ang ulam, kung wala, minsang ulam, ginamos. Kung walang ginamos, ang tinatawag palapa. Alam na mga Maranao at saka Pakindanao ang palapa. Yan ang ginamos ng mga Muslim. Pit potency, di bali na tawagin kang kalbo toto, at least makinis. Albert Ingito, good evening, attorney. Go for senator, mabuhay ka. Jace Webe Kaayo. Si Father Flavi po naglagay ng krus sa noo mo. Ay, hindi po. Ayaw ko magsimba kay Father Flavi. So, magandang gabi po sa lahat.